So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, ito pag-usapan natin itong katarantaduhang ginawa ni Grace po. So actually mga kababayan, okay na sana nung una. Kasi nga po, pinayagan po ni Grace po na i-retain yung budget ni Sara Duterte na 700 million nung isang araw. Yun nga lang, ngayong araw mga kababayan, ang ginawa naman ni Grace po din, si Grace po din, Grace po, dadagdagan niya raw po ng another 600 million yung budget ni Sara. So, ibig sabihin nun, yung 700,000 na budget ni Sara Duterte para sa 2025, magiging 1.3 billion na ulit. O, di ba? So, alam nyo kasi, no, ang nakikita ko dito, no, kinukonsintin ninyo yung pagiging spoiled brat ni Sara Duterte. So, para mas maganda, pakita ko to sa inyo, no? So, ito, nabalita ito from, I think, Inquirer ko ata nakuha to, no? Inquirer nga. So sabi dito, ito nabalita ito nung November 5. O November 5 pa to. O ibig sabihin 2 weeks ago. O Senate retains OVP proposed 733 million budget. Okay. So sabi dito, Manila, Philippines, the Senate has retained the proposed 733 million budget of the Office of the Vice President approved by the House of Representatives in its 2025 General Appropriation Bill according to Senator Grace po. Okay. So kung tatanungin niyo kung bakit si Grace po, kasi po ito po ay committee ni Grace po. Siya po yung nag-approve ng budget po ng isang ahensya ng gobyerno. So okay na to kasi para sa akin yung 733 million po na proposed po ng House sapat na po kay Sara Duterte yon. Yun nga lang ang nangyari. Di ba? So ito ito nabalita ito kanina lang. Sa Inquirer pala to, Inquirer. Okay. Dito no, ito nabalita ito 13 hours ago. So sabi dito, 600 million for social services still in OVP budget, Senator Grace po. So si Grace po ulit. Point ko dito, pinayagan ni Grace po last 2 weeks, yung 733 million. Yun nga lang, binawi ito ni Grace po at dadagdagan niya po ito ng 600 million para po sa services, social services. So ano ba yung social services? So ito po yung pamimigay po ng ayuda. So sakto eleksyon, mamimigay ng ayuda si Sara. At ito po ay budget po ng taong bayan. Okay. So ang point ko dito mga ka-Streetwise, ito no, napaka-unfair nito. Oy Grace po, napaka-unfair nitong buwakan ng ina ka. Alam mo kasi, una, hindi po pinagtanggol ni Sara Duterte yung budget hearing niya sa House. Kaya nga meron siyang 733 million. So ngayon, ang ginawa ni Grace po, binaliwala ni Grace po yung pagiging spoiled brat ni Sara Duterte sa House at bibigyan niya pa ng another 600 million budget. So ibig sabihin nun, yung 733 million budget ni Sara Duterte, madadagdagan dito ng 600, so ibig sabihin 600 million, so magiging 1.3 billion. O, di ba? Sabi sa inyo So sabi pa dito, basahin muna natin to, sabi dito. Despite the budget cuts, the Office of the Vice President still has about 600 million for its social program, Grace po said on Wednesday. O, di ba? Tangina talaga, no? So, po made this clarification following the Senate decision on floor to retain the House of Representatives 733 million budget for OVP down from Malacanang's recommended 2.03 billion funding. However, her colleagues, however, may still propose to change the OVP budget during the period of amendments according to her. So ang point dito, no, binigyan po ng opening ni Grace po na madagdagan po ng budget si Sara. Okay. So para mas maganda, may balita dito from from UNTV. So ito, tingnan niyo to.
President Sara Duterte sa Senado para sa budget deliberation sa 2025 proposed national budget. Umabot lang ng 10 minuto at lumusot na sa plenaryo ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President. Mula sa original 2.037 billion pesos na hiling na pondo ng OVP, 733 million pesos na lang ang natira dito pagdating sa Senado. Ito ay matapos tapisan ang pondo sa budget hearing ng House of Representatives. Ayon kay VP Sara, umaasa ang mga tauhan ng OVP na madadagdagan pa ang kanilang budget dahil maapektuhan ang mga kabuhayan ng mga ito. So merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero approximate lang ito sa akin, 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. Nilino. So hindi niya alam no kung ilan yung eksaktong staff niya sa satellite office. So ngayon mga kababayan, no, ito yung pinagmamalaki ni Sara Duterte. Mahigit 200 na tao daw po ang mawawalan ng trabaho sa OVP. Dahil po karamihan po dito ay ang mga nagtatrabaho po sa satellite office. So ito 'yon. Saan ba 'yan? Ito. So ito po yung satellite office ni Sara Duterte. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, no? So 12. So dahil nga po sa nabawasan po ng budget si Sara Duterte, so mawawalan din po ng budget si Sara para po ma-maintain itong 12 na satellite offices nga po niya. So pag hindi po ito ma-maintain, so ang mangyayari dito, magsasarado ito. Magsasarado to. So mawawalan ng trabaho itong mga tao po na to. So ang point dito, anong kwenta nito? 'Di ba? Itong mga satellite offices ba to na pinagmamalaki ni Sara Duterte? Kapag ito ba nawala ito, pag ito ba napasarado ito, may malaki bang epekto ito sa buhay ng mga Pilipino? Well, para sa akin wala. Kasi po redundant lang po ito. Yung ginagawa po ng satellite office po ni Sara Duterte, namimigay ng ayuda. Trabaho po yan ng DSWD. Nagbibigay ng financial assistance. Trabaho din po yan ng DSWD. Tumutulong daw kapag may bagyo. Trabaho din po yan ng DSWD. So, nagiging redundant lang po ito. So, di ba? Hindi ko makuha yung point eh. Kasi kung ito yung magiging reason ni Grace po, kung bakit niya dadagdagan ng 600 million yung budget ni Sara Duterte, para sa akin, napakababaw po na dahilan ito. Mabubuhay po ang mga Pilipino kahit wala po yan. Yan mga satellite offices po na yan. At alam naman po natin na itong mga satellite offices po na to, gagamitin lang po ni Sara yan para sa eleksyon. Isipin nyo pera ng taong bayan, ang ginagamit ni Sara Duterte para sa eleksyon. Kasi pagdating ng eleksyon, okay na. Libre na yung headquarters mo. May satellite office ka na eh. So ito, tingnan nyo ito Continue na natin yung video. Sige. Committee on Finance Chairperson Grace Poe na mayroon pa rin silang pinag-aaralang budget para sa OVP. Partikular na ito para sa social programs sa tanggapan ng ikalawang Pangulo na umaabot ang nasa 600 million pesos. Diba? 600 million pesos. For the information of the public, meron namang mga social programs pa rin. Meron pa rin funding na iba For social programs, hinihingi lang natin sa OVP yung detalye kung ano yung mga programs na yun. There are about, if I'm not mistaken, about 600 million also still for social programs. Sinabi naman So yan di ba? So, dapat kasi mga kababayan, napaka-unfair po nito sa House. Di ba? Binastos-bastos ni Sara Duterte yung House. Kaya nga siya nabigyan ng 733 million na budget. Tapos naman ito si Grace po naman, binaliwala lang yun. Kakabastos naman Senador po na hinihintay lang nila ang pagsusumite ng OVP para malaman ang detalye ng alokasyon ng pondo para sa naturang programa. Inaasahan na niyang pag-uusapan ito at ipapanukala sa period of amendment, pangunahin na ni Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Asher. Yan ang sinasabi ko
Merong period of amendments pala yung budget ni Sara Duterte. At yung mag-aamyenda, si Bongo, tsaka si Bato. Hindi si Sara. Dapat kay Sara magagaling yung proposed budget. Yun nga lang ang mag-aamyenda, si Bato tsaka si Bongo. Katarantaduhan itong pinagagawa ninyo dito. Akala ko okay na si Grace po eh. Dito sumasabit pa rin siya dito eh. At ang unang tanong natin dito, ano ba trabaho ng Vice Presidente? Ang trabaho ng Vice Presidente, papalitan niya lang yung presidente. Kapag may nangyaring hindi maganda sa presidente. Kunwari ang presidente po ay, alam niyo na, kapag may masamang nangyari, o kaya merong merong sakit sa mental, di ba? Doon lang po papasok ang Vice Presidente. So dapat yung budget lang ni Sara Duterte para doon lang po kung ano man yung mandato niya. Walang mandato ang Vice Presidente na mamigay ng ayuda. Walang mandato ang Vice Presidente para, di ba, tumulong sa bagyo. Wala eh. Nakalagay ba yon? Ang nakalagay lang doon, spare tire lang po ang Vice Presidente. At katuwang niya po at katulong niya po dapat ang Presidente. Ang problema, hindi na po siya parte ng gabinete, so wala na siyang kwenta. So yun nga yung point. Wala na nga kwenta, bibigyan niyo pa ng another budget. Grabe naman si Grace po naman, konting common sense naman. Si Lenny nga, hindi niyo nga binigyan ng budget na maayos eh. Tapos ito si Sara Duterte. Di ba? Hindi na nga nagsalita sa House, tapos si Bato tsaka si Bato de la Rosa tsaka si Bongo na nga yung mag-aamyenda, papayagan niyo pa rin. Ano ba, no? So ngayon mga kababayan, no, yung budget ni Sara Duterte na yan, mapupunta lang po yan dito sa mga niya, sa mga satellite offices niya. Nagagamitin lang po ito sa politika. At magkano ba yan? Di ba? Tingnan nyo ako magkano yan. Sabi dito. Ito balita ito from September 10, no? COA eyes inspection of OVP satellite offices as lawmakers call it waste of money. Di ba sabi ng mga congressman itong satellite office ni Sara Duterte ay waste of money. Kasi nga po, ito po ay gumagastos ng 53 million, no? Yan, tama ito. Zambales Representative Doris Maniquis, okay, said OVP was spending 53 million, OVP was spending 53 million or over 4 million monthly for the list of 10 satellite and 2 extension. So upa lang ito. Upa lang ito, gumagastos na po tayo ng 53 million. So yung sa maintenance mga kababayan, tsaka yung sa mga bahay po sa tao, mupalo naman po siya ng I think 200 million a year. Di ba? 200 million a year. Tapos ngayon, ang mangyayari dito, ang sa gagawin ni Grace po, ni Bato, tsaka ni Bongo, pupondahan ninyo yung mga satellite office ni Sara Duterte. Kasi para sa inyo 600 million. Hindi para sa sure naman, di ba? Mamibigay ka ng ayuda kasi sabi nga ni Grace po, ito daw po ay para sa social services. So pamimigay ng ayuda ito, pamimigay ito ng tulong. So ibibigay po ito sa pamamagitan ng mga satellite offices. So wala kwenta. Di ba? Ano ba? So yun mga ka-street race, so dyan po sa team replay nga po masabi nyo nga po dito sa katarantaduhan pong ginagawa ni Grace po. So kayo ba, agree ba kayo dito o sa tingin ninyo? Ano ba? Anong gagawin natin kay Grace po? Well, kay Bato de la Rosa at kay Bongo, alam na po natin kung anong dapat gawin dyan. Huwag na po natin iboto. Si Grace po ba mga kababayan, susuportahan nyo pa rin po ba sa susunod na eleksyon? Kung kailan siya magiging re-electionist ata, no? Or baka last term niya na rin, no? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you, and bye-bye. Salamat.